Ako for me, bodybuilding for me, in my head siya yung pinaka-challenging. 5,000 calories worth ng chicken breast. Hindi ko pa rin papayat, Hindi ka diba? pa rin papayat, Pa rin diba? lang talaga. Wala namang bawal eh. It's more understanding the calories and macronutrients pa rin at the end of the day. Kasi take it for what it is. Hindi ibig sabihin na parang certain Black and white. things are superior. Yes. Yun na gagawin mo. Paano kanya tutulungan kung you don't give accurate information? Kung ikaw yung client, syempre, wouldn't you want to be asking questions to your potential coach also? So hey, what's up mga ka-legit? So another episode ulit about fitness dito sa Keep It Legit with Ja podcast. So I'm here with Jacob. Sige, Jacob. First time namin nag-meet si Jacob. So hayaan ko na siya mag-introduce kung sino si Jacob. What's good, YouTube? What's good, Hello, YouTube? guys. Yeah. So, special guest ako ngayon ni Coach Ja. Parang nag-reach out lang kami sa social media. Na parang, uy, solid content. Uy, solid content. Tara, collab tayo. Sige, ganun lang kadali, no? Actually, yung history nun is, nung nag-follow si Jacob sa TikTok, medyo ano din ako, to be honest like, uy, Jacob Alaba, kasi for you guys na hindi nyo alam, before mag-content creation, I'm always in the classroom kapag magtuturo ng fitness, and my students needs to like have some additional sources. Mga videos si Jacob yung Salamat, bro. tinatag ko kasi very sensible, science-based, no bullshit. Okay, parang direct to the point lang. So, Jacob, maliban sa pagiging Coach Jacob, okay, baka pwede mo kami bigyan ng short background, like, yung path mo nung naging fitness, kilala ka fitness, kasi nakilala siya nung pandemic so, go. Actually, matagal na ako sa fitness eh. 2018, Yeah. nag-start ako. Nagko-coach na ako nun. Pero mga 2015, 2016 pa lang nag-aano na ako. Nag-apply na ako ng macros. Alam ko na yung calories nun. So, tinry ko muna sa sarili ko, ganun. 2018, nagko-coach na ako. Doon nag-start. Up until now. So, nag-start ako, actually, corporate. Saan ba ako nun? Securities. So, stock brokerage. Tapos sabi ko, hindi ko gusto to. Nag-enjoy naman ako sa fitness at that time. So, doon nag-start. Tapos, nag-content lang ako 2019 up until now, na on-off. Yeah. Kakabalik ko lang actually. Hindi ako masyadong nagko-content. Parang napagod rin lang after doing it for so long. So, ayun, YouTube pa rin yung main platform ko, guys. Hindi ako masyadong active IG, TikTok. Hindi ako fan personally kasi ng mga short form Shorts, I mean, I should, di ba? For content sake. Pero wala iba yung magic ng long form for me So, yun lang. But yeah, I started YouTube until now YouTube. Maybe mag-short form. Yeah. Yun lang. Siguro, yung mga makukuha namin dito sa podcast, like, eventually magiging short form siya, leading to the long form kasi, of course, busy yung mga tao. Actually, Totoo. naging market mo rin, di ba? Yung mga busy professionals. Totoo. Mas, yung mga clients. talaga. Kailangan talaga mag-short form. Magbigay ng value ng quick. Tapos, sa hindi nyo rin alam, sinabi ni Coach Jacob na corporate siya galing. He's also certified. So, he's really practicing the profession right dahil bago niya tapasukin yung fitness, in-apply na muna sa sarili niya, then he formalizes education. Saan ka certified? Anong IFPA. So, Sports nutrition. So, sinuplay niya Tagal yung na nun. pag-practice. Kailan ba yun? Biglang napatrova ko. Tanda ako na pala. Kailan ako? Mga 2019, nag-attend ako seminars. Tapos nagpa-certify ako starting pandemic. Yeah. May ano pa nga yan eh. Sa YouTube, ko. May certificate pa ako. Pero hindi ko na mahanap. Buti lang na-post ko sa YouTube. Dun sa community page. Hanapin ko na lang doon kasi nawala na siya. At least Tagal may na ebidensya eh. ka. May ebidensya naman. May ebidensya. So, yun din yung magandang practice sa fitness industry na once you coach, of course, have some at least formal document that supports na nagpa-practice ka. So, Coach Jacob, bilang guest ko, may mga very, very, yung no-brainer question lang ako sa'yo. Ang first question ko lang is, magko-compete ka ba this year? Kasi he's a competitive bodybuilder, so magko-compete ka this year. Hindi mo na. Bakit? Pahinga. Pagod eh. Kapagod eh. Enjoy naman, pero it's more of parang, nakwento ko sa'yo kanina eh, parang ayokong mag-compete kapag active income earner ako.
Kasi it's hard affected yung work mo I'd want to have more passive income before I decide to compete again. Kasi it's like parang for me it's a fun hobby. Parang nothing more, nothing less. It shouldn't be your life. Yun yung perspective ko So parang rebuild muna ako ng, pursue ventures, ganyan, before I decide to prep. Parang ibang prioritization na. Kasi it's hard pag puro ka prep I mean, Oo, nako. di ko kaya It's like, parang hindi yun yung identity ko na bodybuilder lang ako. So outside the bodybuilding scene. Who is Jacob, no? Which is, hindi naman talaga ako bodybuilder, guys Parang tinry ko lang. Tinry ko twice. I-track yung mga YouTube videos niya, skincare, para Oo, lang mga ganun. Yun yung fun yun for diba? me Diba? Yung maganda lang yung fit Fun ng yun damit for me. sa'yo. Oo, pati yung, basically yung pinakagusto ko talaga yung self-improvement self-development Nagkataon lang, na-curious ako sa bodybuilding, tapos na-interest ako. So I tried it. Pero I think like deep down, I still enjoy the self-development side, the fitness side, kahit pa paano. And a little bit of bodybuilding. Pero yung bodybuilding more personal na yun. Hindi na siya yung sharing to everyone. Ganun. So, it also tell you guys na yung branding kasi ng Keep It Legit podcast is fitness, lifestyle, and self-development. So, ngayon nare-realize ko na talagang hindi ako nagkamali na ma-invite si Jacob. Buti, inaccept ni Jacob yung invitation natin. Chill lang naman tayo sa mga pero ganyan. chill lang. Kasi, si wala Jacob namang is nagyayaya episode sa akin makipag-collab wala pa. Wala naman masyado. Wala ba talaga? Wala ko, may mga collabs na pero I think we share the same value ni Coach Jacob na kailangan maging meticulous din kung sino yung ma-associate sa atin. Kasi of course, we are trying to protect the personal reputation. Diba? So, diba? Lalo na, I mean, in anything in life naman, kahit whether it's business, whether it's, ayun, kung sino pagkakatiwalaan mo sa mga sikreto mo, gano'n. Tama, diba? Kailangan trust mo yung tao, gano'n. Or aligned values. Yeah, tama. So, yun. So, tapos na tayo. Hindi daw mag-compete si Coach Jacob. Baka kasi i-follow niyo sa YouTube. Mag-abang kayo ng mga competitive bodybuilding journey niya. Huwag niyo muna i-expect kasi ang natandaan ko nung minessage sa ako ni Coach Jacob is gusto ko muna kumain ng normal at gusto ko ng beer. Sarap yun. Sarap ng beer. So, mahilig sa beer si Coach Jacob. Imagine nyo, no? Optimized physique, batak, tapos mahilig sa beer. Kayang-kaya naman Diba? Kayang-kaya naman ipasok. Kaya naman This leads to my next question sa'yo na nung nagpe-prep ka, ano yung pagkain na pinaka-na-miss mo? Kain? Walang specific Kasi hindi ako masyadong hindi ako matakaw in general mas na-enjoy ko yung company ng friends na inuman paggabi, gano'n, yung fun na gano'n. Mas mahilig ako mag-drink than eat. Food. Kasi casual lang, like parang lighthearted fun, gano'n. So mas na-miss ko yun. So it was more beer and the socialization than food. Kasi food, like di ako naghahanap nung prep Alam nung coach ko yan, alam rin ng girlfriend ko yan Nung prep, hinahanap ko beer. Yung socialization kasi sobrang ano ka parang stuck ka sa sarili mo nun Tsaka yun yung parang ako na-associate ko rin yung pag-inom. Parang pupunta ko sa isang inuman dahil gusto ko may pagkwentuhan. Hindi dahil magpakabasag. Yun din. Diba? Gusto ko rin kaming mabasag. Gusto mo mabasag. Kasi imagine like ilang years ka nag-prepare for your competition last year? 4 ba yung sinalihan mo last year? Last year? Tatlo. Tapos out of overseas 1 practice, pa, diba? 1 practice, 2 main, isang dinaanan lang. Parang gano'n. Guys, so 2 main shows. So 4 na bodybuilding competition. So meaning to say, after sumampa, hindi ka pwedeng mag-slack off agad dahil dapat program yun leading to the next competition. So masaya naman. Masaya pero I can say na very rigid siya. Tapos eto, curious din ako. Beside bodybuilding, bago ka mag-bodybuilding, ano yung parang involved into physical activity? Like, were you a sports guy before? Hindi. Mahilig lang talaga ako na-enjoy ko talaga yung lifting weights. It's fun for me Mm. hindi, kahit sabihin mong hindi yung
optimal. Kasi ngayon, everyone preaches optimal eh. Kahit ako, honestly, I preach optimal din. Yung parang, yung split mo, ganito. Anong split yung best works for you. Dati wala naman akong split eh. I'm just, in-enjoy ko lang yung buhat. Punta ka lang sa gym, tapos... To be honest, ngayon, yun yung ginagawa ko ngayon. Punta ako gym, buhat ako, whatever. Na gusto ko. Parang kanina. Pero mabigat. I mean, hindi pa rin yung petics. Pero I choose the exercises. May thought pa rin. May thought process pa rin. Pero hindi yung sobrang kailangan ganito. Gantong exercise, gantong technique. Diba? Actually, yung kanina kasi, bago mag-podcast guys, gym na kami ni Jacob. Tapos parang, sabi ko kay Coach Jacob, sa program mo ako sasabay. Kasi to be honest, I've been doing the same program for the next 10 weeks. Nakakauma yung paulit-ulit. Totoo yun. Diba? So, Totoo sabi yun. ko, Coach, bro, lead the program. Tapos Okay din, no? yung structure niya kanina, namimili lang kami na, ano yung mga favorite exercise namin? Pinaranas niya yung pinaka-technical na ginagawa niya nung nagpe-prep siya. And despite not doing so much, ngayon, ramdam ko, pump pa rin ako. Lalo sa chest, bro, yung flex na ginawa natin kanina. So, sometimes, pwede namang deviate from break the, even, diba, ha? Deviate from the optimal. Kasi imagine nyo, di ba, puro optimal sa inyo ni Grant. Pagod kami. Ay, wala ko. Siya, he enjoys. Optimal siya at the same time, ano rin siya eh. Optimal siya na maayos magbuhat, ganun. Ako ngayon, it's just more, nag-deviate ako from the whole program thing. Kasi gusto ko lang i-enjoy. Yung, hanapin yung fun ulit sa buhat. Diba? Kasi parang after the show, parang buhat na naman. Diba? Hindi, dapat uy, buhat na naman. Hindi yung, ay, buhat na naman. Diba? So, take mo lang yung mindset mo. Lahat naman yan, mindset lang. Mindset shift. Yung dating mahal na mahal ko gawin, parang dinedread ko na. So, kailangan mo hanapin. Kaya pag nangyayari yun sa inyo, kailangan mo change up yung routine. Diba? Or kahit nga take a break from lifting eh. Kasi mamimiss mo rin yun eh. Totoo. Dati nag-stop, nung nag-travel kami ng girlfriend ko, parang 2 weeks, umabot ako mga 3 weeks, hindi nagbubuhat. Kasi pag balik ko, yun, saya ulit. Masaya ulit, diba? Tsaka hindi nakaka-guilty yung 3 linggong walang buhat. Tapos, medyo, pero medyo, no? Pero hindi yung sobrang feeling mo down ka na. Kasi for the past ilang weeks, nagbubuhat ka. Ano ba naman yung 3 linggo? Pero hindi siya end of the world. Hindi ka magbuhat. Yun yung end of the world. So, honestly, mabilis lang bumalik. Yung hindi yung even yung muscle. Pag-trained, no? Oo. Kahit 3 weeks ako hindi nag-gym, tapos biglang bumalik ako ulit. Naging consistent ako mga 3 times a week, 2 times a week nga minsan. Okay, bumalik naman. Uy, yun yung revelation, ha? Tinanong ko siya kung ilang times per week siya magbuhat. Ngayon? Sige, Erwin. Ngayon, ilan? 2 times. 2 times a week? 3 times. So, maintenance lang, di ba? So, ano yung dahilan, I mean, sa akin is, anong dahilan yung hindi magbuhat? Ito nga, competitive bodybuilder. Tapos, just try to be, last year. Pero, he just try to maintain yung fitness na meron siya. Ngayon, just showing up twice a week, di ba? Buti nga, nasakto yung schedule niya ng pagbubuhat sa podcast natin yan. Siguro ito yung next, this leads to the next question kasi sakto. Yun nga, just wanted to know, curious kasi, never ako naging competitive bodybuilder. Ano yung major mindset shift na nangyari nung nag-compete ka na? Kasi from lifestyle, nag-compete ka na. Ayun, malaking difference kasi yung lifestyle, it's more ikaw yung yung lifestyle, it was more like fun. Well, competitive bodybuilding is still fun. It's just na may competitive. If you enjoy competition, edi fun pa rin siya for you. Pero ako kasi, I was never by nature, hindi ako competitive. Like, chill lang ako eh. Pero, nung nag-start ako nung competitive, may lumabas na competitive side. That wasn't so healthy at some point for me. So, yun yung major difference. Tsaka yung, parang the basic stuff, yung same approach lang naman eh, yung dieting and training mo. Pero, yung sa bodybuilding, mas matagal, mas precise, bawal ka magkamali. And, basta yun, taken to the extremes na longer.
So basically kung kunyari nagda-diet ka, naka-calorie deficit ka. Ah, Ito raw lang to, like naka-calorie deficit ka, 'di ba sumusungit ka, parang napapagod ka, mood gugutom swings. ka, magnified or doble yung feeling. Physiologically stress ka kasi, di ba? Yes. Pero surprisingly, it's a mental game. Mental game. Hindi surprisingly, it's more of a mental game talaga. Pero surprisingly, through experience, pag masanay ka, parang mas madali siya. Kasi second prep ko to eh. So, Oh yeah. mas madali na siya for me compared to nung first ko. Yung first. Parang ganun. Yun yung sabi mo sa akin kanina, parang kapag first, kunyari na nag-pick ka na sa first cut mo, madali na siyang gawin the second Experience time talaga. experience. Pero it depends per person. Oo. Well, yung mga nakakausap ko sa circle ko, well, maliit lang naman circle ko. Like, di na sila nahihirapan sa prep eh. Natural na sa kanila. Mahirap, pero it's not as parang how people say na parang grabe tong prep, mamatay Diba? na ako. Ganun. Hindi naman siya. Yun yung next na tanong ko eh. Kasi ano yung common misconception ng mga tao hindi nagba-bodybuilding? Sa mga nagba-bodybuilding? Actually, gusto ko tong topic na to kasi hindi naman talaga ako bodybuilder eh. So, nag-transition ako from the reason why I did bodybuilding. Kasi for me, ang dami ko na ring nagawa. This is my perspective You might not agree. Pero I started lifestyle, nag-YouTube na ako, fitness content, general population fitness, tas mas nag-streamline into like more technical, exercise terms, structured approaches. Tas sabi ko, ano pa ba next step ko? Mag-competitive bodybuilding ako with good results. Like to do well in competitive bodybuilding. Kasi parang other things that I can still do. What? Marathon, di ba? Other people do run. Other people like running. Other people like hybrid training. Ako for me, bodybuilding for me, in my head siya yung pinaka-challenging, yung pinaka-mahirap. Kasi mentally sasagarin ka. So, misconceptions ba to? Like parang, misconceptions or basically, ano mga naging challenges mo na na-encounter mo sa ibang tao, like how they see you as someone who competed. For example, yung, talaga bang kailangan mo kumain ng ganyan? Tapos parang, yung may ibang tao nakakita sa'yo ng ganyan. Parang it's more understanding, wala namang bawal eh. It's more understanding the calories and macronutrients pa rin at the end of the day. Kasi kahit naka-prep ka, kunyari, 1.5 lang calories mo, syempre, kaya mo pa rin maging shredded with like a quarter pounder with cheese, for example. But that's gonna take off 1/3 of your calorie. Gutom ka na. So, sometimes I do that. Kasi minsan parang it's a trade-off between ano bang mas gusto mong unahin, i-prioritize yung mental state na gusto mo ng lasa or yung gutom. Most of the time, parang usually it's gutom eh. Manage gutom. Pero may one day siguro na parang crave ako. Na naka-prep pa rin titiisin ko na yung gutom basta para ma-satiate yung craving ko. So sometimes it's ganun. So tinik ko yung quarter pounder. You pay the price na magugutom ka konti. Pero kakain ka naman ulit bukas. Tiisin mo lang naman. Actually, it boils down to budgeting. So, nakikita nyo parang ma-realize na. Kasi isa rin sa mga naging, I don't know kung masasabi kong advocate, but it's more of like naging style din ni Coach Jacob is yung naturo niya yung flexible dieting. So, it's a matter of like trade-off lang di ba? Pag ito yung kinain mo, mabilis ka nga lang magugutom, so titiisin mo bago mo kainin yung next meal mo or kakain ka ng higher quality meals. Mas matagal mo masusustain yung gutom tapos pasok pa rin yung calories mo. So actually, isa sa mga first people na narinig ko yung precise, simple explanation ng flexible dieting. Kaya sa'yo din, doon sa mga videos mo. Tinatry ko nga simplify. Pa rin, na-overwhelm pa rin yung marami pa rin, di ba? Oo, napag-usapan namin. So, pero yun, it's just confirming na wala talagang bawal. Like, gusto ko yung sinabi ni Coach Diego, wala talagang bawal. It's a matter of prioritizing ano ang gusto mo i-address. Tsaka quantity pa rin, like I mean, at the end of the day, kahit naman healthy kainin mo, pero 5,000 calories worth ng chicken breast, hindi ko pa rin papayat. Hindi ko pa rin papayat. Pa rin lang talaga. Pag sobrang laki. So, yan. So, ang next kong gusto itanong kay Coach Jacob is, I believe kasi,
and I perceive him as also a science-based coach. Hindi lang yung talagang tulad ko na very, very academic magsalita. Kasi si Coach Jacob is very simple pa din magsalita. So I just wanted to ask, kung okay sa'yo, describe Coach Jacob Alabas bodybuilding blueprint. Ano yung mga principles na fina-follow mo in terms of muscle building? Kasi, guys, if yun yung videos niya, sabi nga niya, ang payat ko nun, pero ibang-iba siya sa ngayon. So, baka may mga share ka pwede sa kanila na paano Di ba mas malaki ako in person? Oo. Binuhat ko sarili ko. Binuhat yung sarili. Sa video kasi minsan pag pinapanood ko sarili ko, liit ko Baliktad? Talaga? Minsan. Pero body dysmorphia na rin yata yun. Ako hindi ko pa alam kung ano yung mga hindi ko siya intentionally sinesearch paano masabi ng body dysmorphia. But basically, how I understand it is, very conscious ka lang sa kung ano yung tsura mo. Hindi. May stages of body dysmorphia. Guys, V-taper. So, yung mga common tawag doon, gusto ng lalaki, which is scientifically proven na ang mga lalaki daw gusto nila yung V-taper physique. So, pasok. Sige, yung mga blueprint mo sa bodybuilding. Sa bodybuilding na science-based na ginagawa like well, technically, pwede ka magsalita. I think, I try to stay updated sa research Tahimik lang ako, pero like, kami nag-uusap kami ng circle na usually like, nakita mo yung nilabas na yung, kunyari research that, stretch-mediated hypertrophy is not superior to a full range of motion type. Like, I take it for what it is. Hindi ko sinasabing end-all be-all siya. Yes. Kasi at the end of the day, kunyari, mabore ako sa full range of motion. Hindi magsa-stretch mediated ako na partial reps kung gusto ko. Diba? Kasi both work Optimal yung isa. Yes. Pero yung isa, hindi ko nagagawin. Take it for what it is. Hindi ibig sabihin na parang certain things are superior. Yes. Yun ang gagawin mo. Although, kung gusto mo talagang min-maxer, yun yung tawag, diba? Parang min-maxer. Gusto mo i-maximize, okay lang. Ano pa ba? So, stay updated with the research, mga ganyan. The general rule is still train hard. When I say train hard, yung intensity measure mo, RIR 1 to 2, RPE 9 to 10. So, kanina, nung nagbubuhat kami, sabi ko at least one set, maka RPE 9.5 to 10. 9 to 10 ako. And makikita mo, it's sanayan siya yung mahanap yung feeling. Skill siya. Kailangan mo kasi kailangan one easy way to find kung nasa failure ka na is if you fail within the rep range. So, try mo pinakamabigat, diba? Tapos gusto ko try 6, na 5 lang nagawa mo, di 10 na yun, or 10 at 5 na yun. Parang ganun lang yan. So, you always have to lift heavy, which is what everyone does, na parang batak. Diba? Pag natural ka, lift heavy, ano pa ba mga ginamit ko sa ba? So the scientific stuff na ginawa ko, ayun, like, yung heavy lifting, na relative yan Hindi naman ibig sabihin, yun yung weight na gagayahin mo. It's relative, based on your intensity. So guys, look up RPE, RIR, measure of intensity. Ano pa bang ginagawa ko? Gusto ko yung ginawa natin kanina, although, I highly agree kay Coach Jacob na kasi nauso yung stretch mediated. Pero ito, honest take ko lang. I find a lot of people in the fitness industry, especially mga kilala, na they don't actually even mind that stretch mediated. Marang kita ko mas uso pa rin sa kanila yung concentric na, yung importante sa kanila yung muscle belly na nag-shorten. So, mas uso siya actually sa labas. Pero kung science-based ka talaga, may kita mo na ilan lang gumagawa niyan. Ako, favorite ko yung stretch mediated despite that principle is not really a game changer or superior. I mean, what you enjoy Ako naman, may time and place maging optimal, scientific. Pero recently, enjoy lang magbuhat Diba? Minsan nga kahit parang basta lang, pabigatan lang talaga kahit ano yung form. Masaya rin yung kulang na lang mag-draw lots to, tas ano bubuhatin Oh, ko? parang ganun. Pwede. Maganda rin siya for switch up Kasi I've been optimal for quite a time. So, maganda rin change of pace. Hindi naman mali. It's just yun nga lang, kung mali yung form, baka ma-injure ka. Pero, I mean, with experience, nice na form mo. So, ano pa bang, nutrition-wise? Nutrition, please. Wala
law of thermodynamics, calories in, calories out, macronutrients, it's still Still the the gold same thing. standard, no? Non-exercise activity, thermogenesis, steps, cardio, ano pa ba? I think baka bago lang for other people to, pero it's already a norm for us when we prep. Yung cardio, yung NEAT, yung nutrition, yun pa lang, panalo ka na eh. Kahit nga hindi ka magbuhat eh. Papayat diba? ka. Papayat ka talaga eh, diba? Yun din yung gusto kong like, mabigyan mo pa ng parang ma-expound Emphasis. pa o emphasis. Like for example, kasi napanood ko sa isang vlog ni Coach Jacob, tapos Grant was speaking for him na the more na tumatagal yung prep ni Coach Jacob, mas nagiging simple daw yung program niya. Like, very, very simple. Tas yung cardio daw niya is kumukonte. Yung, di ba, ang dami mo daw mag-steps. Napanood mo yung vlog? Yung speed cut? Oo, parang after yung- mo magsalita, si oo. Grant na yung nagsasalita. Kaya parang sabi ko, Yeah. So, sige, can you like expound more? Bakit Yung ganun? binawasan yung cardio. Binawasan yung cardio, Mm. tapos binawasan din yung training volume mo. Bakit ganun ang gagawin ninyo pag nagpipeak? Pag kasi, I think, what people tend to get wrong when you're prepping is that you don't give enough time. They don't give themselves enough time. Sorry for the term, pero karamihan basa eh. Ako, I take pride na condition ako eh. Like, talagang basag kami ni na Grant. Which is because of the time. Alam mo yun? We just give ourselves enough time. Conditioning has always been fairly easy for me. It's the size na mahirap for me kasi mahina ako kumain and all. Pero, bakit? So when I said time, pag maaga ka mawasak, mas madali mong mamamanipulate. You don't have to overthink things. Diba? So pag parang dahil maaga ako nawasak through nutrition and steps, bakit pa ka magka-cardio? Enough na eh. Kaya nga may coaches yung nagsabi, okay na yan, bakit ka pa magka-cardio? Wasak ka na eh. Diba? So, it's relative. Kung if a person na naghahabol, mataba-taba pa, cardio ka. Parang gano'n. Kailangan, pero I'm not also a fan personally of pag pinapag-cardio agad yung tao. Kasi, sure, parang kailangan maging on point muna yung meat and yung food eh. For me, Kasi yung cardio, mag-a-adapt ka dun eh. So pag mag-adapt yung katawan mo sa cardio, you have to do more. Bababa yung... So you have to do more. Either a longer or higher intensity or more frequency. Kapagod yun. Totoo. Diba? Which is, I think it has its place. Pero maraming nadadali dun eh. Parang start pa lang, kunyari, prep tayo. For week 1, cardio agad. Pucha. Stress levels yun, taas Yung yun. cardio mo, yung hindi lang, yung baseline mo, kunyari, nag-start pa lang ng prep, mataba ka pa, cardio ko 3 times a week. Yung 3 times a week na yun, steady na yun. Hindi naman pwedeng bawasan yun. Mag-a-adapt na yung katawan mo, unless babaan mo yung food mo. Pero, yung energy balance, papapantay na naman. Lalaroin mo lang eh. Lalaroin mo lang eh. So, ayun, tsaka parang hindi ka na pag peak week, hindi ka na magbubuhat ng mabigat kasi pahinga mo na yung katawan. When it's bodybuilding kasi, one moment sa stage yung gusto mo eh. So, rest mo na yung katawan mo, tapos pump mo na lang para lumobo. Kasi pa-pump ka naman on stage eh, bago ka umakyat. So, ganun. I think yung shinare ni Coach Jacob, talagang like sensible at saka ang tawag doon, intentional. Kasi, for example, kapag tama yung sinabi ni Coach Jacob once you adapt it to a specific activity, yung energy expenditure mo bababa. Ang gusto nga natin mangyari pag nagka-cut is mas mataas yung out kaysa sa in. Diba? So, kung sinagad mo kagad yung out mo, di ang taas ng standard, parang ang taas ng threshold na habol. Ang hirap nun, pare. Diba? So, kung 10 minutes ka mag-jogging, tapos ang pacing mo, 5 kilometers per hour. Diba? This is to, to make the prep easier. Pero I'm not saying masama mag-cardio. By all means, kung hindi ka naman naka-prep, cardio ka. It's good for your heart. Tapos ito pa hindi na-realize ng mga iba once na pag nagpe-prep. Whether prep for competition or prep for like a milestone,
yung the moment na nag-caloric deficit ka, physiologically stressful na yun sa katawan mo. So, I think yung isa sa mga naging angles nila Coach Jacob and Coach Grant is yung dahil basag na stressful na yung katawan, kailangan hindi na stressful yung training para may way for recovery, di ba? That's the peak week pala. Yung peak week. Parang- Gusto ko yung part na yung shinare nyo ni Coach Basically, Grant. ginawa namin, that was 2022 eh. Pero similar pa rin naman yung approach. Yung ginawa namin, pinawasak namin talaga ng, like, talagang, Yeah, hipak. hipak na hipak. tapos, by the time 1 week out, dapat kasi 1 week relax ka na eh. Dapat 1 week out, hindi mo na sinestress yung sarili mo eh. Iba kasi naghahabol pa 1 week out eh. Iba 1 week out, parang talaga? may taba-taba pa. Parang sige, kakardio ko po to. Kaya ko cardio ko everyday, habulin ko to. Sobrang stressful nun. By the time umakyat ka sa stage, stressed yung katawan mo. Nagka-cramps na. Oo, yun din. So ginagawa namin 1 week. Ideally, get there early para yung 1 week, relax ka na lang. Fresh yung katawan mo, fresh itsura mo, mukha mo. Hindi lang katawan, mukha mo, lahat. Kasi pag hindi ka ready pa, iba yung approach. Gets ko pag hindi ka pa ready, you can't afford to relax that week kung medyo basa ka pa. Hindi talaga. Like, tawag doon, nagkikreate kayo ng margin para at least maging, hindi yung naghahabol, hindi pressured, hindi yung parang, yung term ko yun, hindi yung nagpa-procrastinate kayo para dun sa... Usually, parang, common yun. Common sa mga bodybuilders yun. Sige. Tapos, curious din ako, paano mo, ano yung naging strategy mo for recovery? Since hindi naman mag-grow ng ganyang kalaki yung mga muscles mo, coach, kung hindi maayos yung recovery mo, baka may ma-share ka na strategic ways to recover optimally. Walang sikreto eh. It's like, force feed. To be honest to grow, it's 3 things lang yan. For me like, people tend to look at supplements, people tend to look at this, that. Yung kailangan mo lang, caloric surplus, hit your protein, lift as heavy as you can with proper form, na hindi naman yung laging RPE 10 or sagad. Titira ka pa rin ng konti. As heavy as you can, with good form, na may tira kang 1 or 2 sometimes, pero may mga 1 set na sagad-sagad talaga. And yung third is tulog. Pahinga. Kahit na, I feel like, I'm not sure if may updated research I think, tulog, kahit in between the day, kahit mini naps, I think they count. As opposed to the, kasi it's hard, realistically, mahirap makakuha ng 7 to 9. Hari, maka 7 ka lang, parang, yes, di ba? Kahit nga chill ka lang, minsan mahirap rin lang talaga. Tsaka minsan yung privilege na nga yung tulog eh. Sa ibang tao, ang dami lang ginagawa sa buhay para kumita. Sa work. Parang matutulog yung mga yan. Yung rest talaga, bro. Buhat, rest, kain. The kain part was the most difficult to grow. I'm sure. Lalo na natural, wala kang enhancement eh. So, yun din, kain ka, gising ka, busog ka, tulog ka, busog ka. First time ko ma-experience yun, nag-bulk ako last year. 2 years ago. Parang, gising ka, busog, tutulog ka, busog. Hindi ka masakit sa tiyan yun? Mag-a-adapt eh. Hindi ka naman bobombahin kaagad na surplus na ganyan kalaki. Hindi na, for example, ikaw, bulk tayo ko, 3.5 Hindi ganun. Start ka mga test maintenance, plus 300, gradual. Hindi yung ibang ginagawa kasi na iba, parang kumain ng 4,000 calories, parang 140 pounds ka lang. KFC, inasal, yun, tataba ka lang talaga. Tataba lang talaga. Hirap yun. Siguro ako, I'm sure agree rin si Coach Jacob dito na we have to understand also na yung muscle growth is largely dependent sa stimulus which is nakukuha sa training. Yes. Kaya nabanggit niya na hindi ka talaga lalaki ka in a different way kung hindi ka magbuhat tapos kumain ka ng kumain. Sabi nila, you cannot parang grow your muscles by just eating protein. Kailangan mong stress yung muscle talaga muna. I-signal nyo muna yung muscle nyo na magkaroon siya ng dahilan para lumaki, which is yung stress. Kaya sabi ko ganun, alam din ni Coach Jacob na you can actually build muscle by just being in maintenance na hindi mo siya kailangan biglain. Siguro next question ko naman is,
Siguro, nadaan na kasi na natin yung nutrition eh. Pero, I just want to know kung, for example, may mga times na hindi nasama sa plano, may event na biglaan na talagang hindi ka pumunta. Paano mo ginagawa yung adjustment dun? Lagi. For bodybuilding, ganun. Siguro during prep kasi nandun yung Okay. pinaka-rigid na. Maraming options eh. Oo. Number 1, magbaon ka. Number 2, choose the best options. If meron, minsan wala eh. Third is save your calories. When I say save your calories, tiis ka konti sa umaga, hapon, kung may dinner out ka. Ginagawa ko yan. Ako rin. Tapos, ano pa ba? Bring a scale. So, nagdadala ka na rin yun. Pag usapang bodybuilding to eh. Oo, For as a normal person na nagka-cut ka, discipline lang siya eh. Like, kain ka naman konti, okay lang. Pero pag bodybuilding, more like susukatin mo. Precision talaga. Worst case scenario sa bodybuilding, may baon ka. Mukha kang weirdo. Baon ka sa event. Pero, sa start lang naman mukha kang weird eh. Parang sanayin na ako eh. Kahit nga sa restaurant, dati, nung nagsa-start ako, mga 2018, nung hindi pa ako bodybuilder lifestyle, 2016, 2018, tatrack ako sa restaurant. Naka-conch, nahiya ako. 2016 yun, pare. Parang, sinong napamura? sinong siraulo to, nagsusuka? 2016. Uso pa nun yung mga IG story na kakabukas lang na IG story. Ayun, parang nahiya pa ako. Pero ngayon, wala naman pa kayo. If I need to track, I will track. And I will not care. Pero, depende yan sa gusto mong resulta. Yeah. At saka sa edad natin, parang it's okay to be unapologetic sa ginagawa natin kung wala namang masama sa ginagawa. At saka we're after a goal. Kasi ako, to be honest, nawiwirdohan din ako sa mga dati nagdadala ng weighing scale. Pero ngayon, parang ako nagdadala na ako ng sarili ng weighing scale. Ang sa akin kasi ang purpose is nakikilala mo yung kinakain mo. So dahil kilala mo yung kinakain mo, pag di mo dala yung weighing scale or hindi ka nagtatrack ng calories, mas magaling ka mamili ng pagkain na kakainin mo. Yes, tsaka if you're conscious about it, mas magaling ka sa eyeball eh. Yeah. Ako, pag the more I track, mas magaling ako mag-eyeball. Like for example, we play a game nga sometimes eh. Yung walang scale kuha ka ng piece of chicken, kuha ka ng kanin na huhulaan mo. Ilang to? Sa coach most of the time, mo? si GF, si Bella. So mga, usually, 5 to 10 grams lang ang miss. Which is not so bad, di ba? So, minsan nga ginaganon, ma-feel mo na sa palm mo eh. So, kakatrack mo talaga, makakaya mo yun. Pero kailangan conscious ka. It's a skill. Tsaka, tracking, kahit na alam ko na yung tracking, once in a while I still do it just to, para lang hindi ko ma-lose touch yung skill. Na kaya ko eyeballin. Ako tingin ko rin dyan sa finance na parang hindi ka naman pwedeng gastos ka lang ng gastos nang di mo tinitingnan yung presyo. So parang ako naman, hindi naman pwedeng kain ng kain na parang di ka mindful sa anong content kasi baka makasama sa'yo. Kahit nga di bodybuilding usapan pero yung content ng pagkain makasama sa'yo in general for your health. So I think, and it's very taboo topic ang food. It's because some people have eating disorders, which I totally understand. Some people have obsessive compulsive disorders, which I understand as well na it can lead you to spiral down if you start tracking it. Pero yun nga, yung recommendation natin, mag-track ka sa start para lang at least may idea ka kung anong, at the very least surface level. Kanin pala, carbs, di ba? Yung composition ng food item. Kasi ikaw, one look, chicken breast, protein, konting fat. Chicken thigh with skin. Alam mo na. Protein and fat. Paano kung dagdagan mo yung calories? Pizza, pepperoni. Ano yun? All three yun. Diba? May fat, may carb. Some people don't know that eh. Siomai, 94 calories per piece. 94 ba? Di ba 70? 70 to 90. 70 to 90. So parang, di ba? Parang depende kung pork. Control mo. Depende sa ingredients. Kung either pork, shrimp, or pusa.
Pusa. Nakakatawa yung meme na yun. Tawang-tawa ako. Kaya minsan pag kumakain ako ng siomai, minsan nasasabi ko na, sana pork, hindi pusa. Usually siopaw yung ginagawa. Ay, Yung siomai pusa. yun, Pusa, pusa. Pero wag naman sana yung gawing siomai yung pusa. Kasi ano yan, depende. Baka violation mataas yan. protein. Baka daw Joke kasi lang. mataas daw Baka protein. makancel ako ng mga cat lover. Ayun. Sige, ako yung isa, ito, isang solid question. Yung perception sa body image. Like, Oh. ano yung common nangyayari sa mga body image? Kasi sa akin, based sa mga naririnig ko, yung prone sa body dysmorphia, negative body satisfaction, body Sa dissatisfaction. competitors, sa bodybuilders? Siguro, in general, sa mga, In general. mga enthusiasts, competitors, Oh, how yeah. prevalent? Prevalent siya. It's very, it's subtle, but it's evident. Parang, hindi mo siya mahahalata. Pero the more you pay attention, mas mahahalata mo na ako personally, before bodybuilding, I never had a problem with the way I looked. Never akong never ko naisip na ang liit pala ng delts ko. Which was maliit talaga at that time. Nung nagsa-start out ako. Pero I was happy. I loved the way I looked. Nung I got lean for the first time, not so much muscle, but I got lean. Sabi ko, I look good. Nung nag-bodybuilding ako, and I started building more muscle mass, and I got lean ulit, shredded, doon ako parang di na ganun kaganda. So, normal siya. Lalo na pag competitive bodybuilding kasi you're gonna be compared. And like, yung comparison, mahirap, may title, may first place, may second place, may third place in such a subjective sport. So I feel like makarelate sa akin yung ibang competitors if may nakakompete na. The thing is, it's objective to a certain point. Pero kunyari objective na, this guy is leaner than this guy. Pero subjective yung hanap nila. So objectively, mas malaki yung chest nito. Pero paano kung subjectively, gusto ko yung ako judge, gusto ko mas maliit na chest kasi masyado malaki yung chest. Okay. May ganun. So wala ka talagang control. So that can really play tricks on your mind na lalo na pag may katabi ka, makita mo sa stage, parang kulang ako dito. So tatatak sa isip mo yun, kulang. Hindi yung tipong celebrate mo yung katawan mo kasi achievement, ganda ng katawan ko, maba body fat ko, this is the best I've looked. Hindi. It's more like, which happens sa mga competitor. Kaya nga, di ba, may bulking and cutting phase. Yeah. Bulking, cutting, palaki ka ulit, cut ka ulit, palaki Cycle ka ulit, re-reveal mo ulit. Kaya yun yung pinapahinga ko. Pero I feel like the topic of the body dysmorphia, lalo na with the younger generation. Iba. The younger generation, kasi, social media na eh. Yes. Nung mas bata ako, meron na rin, pero YouTube na hindi yung kada ganun mo may nakita kang physique na di natin alam. Iba parang blasting enhancement. Freaky na parang sobrang impressive talaga. Gusto mo maging ganun. So, some people alam ko, nadjudge nila yung worth nila and yung character nila sa itsura nila. And pag nako-compare, dangerous din siya. So I guess like, ano bang mabibigay ko advice yan? Wala eh. I feel like if you're serious with changing your body composition, dadaan ka dyan eh. Yeah. Pero, the good thing is, kung dumaan ako dyan, right now, I'm just like, not so critical. Na parang, I still look good in a shirt. Pag hubad ko shirt ko, may chan konti. Pero, it's okay. Like, experience will teach you that. Actually, yung sa akin ang thought ko dyan is yung hindi mo matututunan yung pagiging secured sa sarili mo, pagiging satisfied sa sarili mo, kung di mo pagdadaanan yung mga comparison na yan. Oo. Na parang matututunan mo siya over time. Diba? Kaya nga ako like doon ako believe kay Coach Jacob na hindi siya yung mukhang nakikipagkompetensya sa iba. So, he's really secured sa kung ano yung itsura niya. Ako, like, believe ako sa itsura niya, like, V-taper talaga. Ako, ganun din ako. Like, matabi ako sa mga bodybuilding, mag-gym ako sa isang bakal gym. Liit mo bigla, no? Liit ko bigla, pero parang, wait, okay lang. Okay pero lang masaya naman. ka eh. Like, my body works perfect. Yun din eh, magandang parang,
parang yung focus mo, mag-shift from what my body looks like to what my body can do. Yun. Pero bonus na yung gusto mo yung itsura mo. Oo. Actually, at the end of the day, Mm. ano yan eh. Yung gusto mong itsura mo eh. Yun yung Hindi masusunod. kailangan yung gusto ng ibang tao. Ako nung tinanggal ko yung mindset na ito yung gusto ng judges, but more like ito yung gusto ng more people like me with a bit more fat. And nakita ko na, I like myself nga na may konting fat. Tuntun ka na lang magstay healthier. Parang ganun. So, as long as it makes you happy, sarili mong perspective of your physique. Yeah. Yun. Hindi talaga masasatisfy mo. Lalo sa revelation for me na, well, kahit naman sa ibang coaching, judging ng competition may pagka-subjective din yung mga judges kasi lagi namang may mas malaki sa'yo eh. Lagi namang may diba? mas basag sa'yo. Lagi namang may mas matangkad sa'yo. Lagi namang may mas gwapo sa'yo. Kung gagawin mo, iyak ka na lang. Oo, diba? Kahit sa mga beauty contest, diba? Like, subjective sila sa ganda. May gustong morena, maputi. Minsan nga, lahat, ang ganda-ganda na lahat eh. Oo. Tapos na-insecure pa to dito. Na-insecure. Para sa akin, mas maganda ka pa nga doon. Oo, diba? Parang kahit sa dance routine, ang galing naman nito, pero ang drip yun nito. talaga, comparison is the thief of joy. Sa akin, like, very revealing sa akin yung mga sinasabi ni Coach Jake. Kasi I'm coming from someone na outside the bodybuilding. And kaya isa rin sa mga reason bakit siya ko in-invite. Although ini-insist niya na hindi niya identity ng bodybuilding. But I really like talking to someone who have experienced bodybuilding. Yun nga eh. Kaya ako nga siya ginawa eh. Kasi parang may experience na ako maging coach. Yeah. May experience na ako maging lifestyle coach. May experience na ako online coaching, lifestyle, general population. Gusto ko mag-delve into something yung talagang intense and do well at it. So, ayun, para at least knowledgeable ka na, may experience ka pa. Win-win. Malapad yung spectrum. Yes. Yun yung entire goal ko of competing initially. Then biglang na-enjoy ko lang talaga. So, na-addict. By the way, Coach Jacob, like, if you can describe, anong yung avatar or klaseng clients na meron ka ngayon? Kasi, guys, I'm also, he's a coach, and I don't mind promoting other coaches. Kasi I believe na hindi lahat kaya makapture ng isang coach lahat ng market. So, baka lang you're the right person, gusto magpa-coach kay Coach Jacob. So, I just wanted to ask, usually, sino yung mga lumalapit sa'yo or who do you cater your coaching services? Mostly, lifestyle rin lang. Ayoko ng prep. Hindi ako, I feel like di ako confident enough to prep kaya ko. Pero the emotional side of being a prep coach and the commitment to give that person time and energy, baka hindi ko kaya. Si girlfriend pa, kaya pa niya, magaling pa siya doon. Mas magaling pa yung bodybuilding eye niya. So mga gen pop lang, general population. Gusto mo lang ng fit, healthy lifestyle. Pero mas magaling ako confident ako magpa-rip ng tao. Rip. Kasi doon ako, hindi competitive, forte pero ko yun eh. Forte ko yun. Rip, hindi lang pumayat. Yung rip, gusto mo rip talaga kaya. Kaya. Pero, nasa tao na yun kung gusto mo. Yun yung gusto kong tanong. Like, kasi ako, personally, as a coach, I don't do magic. He doesn't do magic. Totoo. Repetition tayo, di ba? Hindi mo naman papilit kung gusto lang, tapos di naman ginagawa. I-instruct mo na anyway para maging shred. Ito yung protein requirement. Biglang magugulantang na, kailangan pala kumain ng ganyan karaming protina. Pag di nyo gusto yun, siguro kailangan nila bago yung expectation nila. Oo. Usually kasi parang when I coach din, parang baguhan. Na parang coach gusto ko magmukhang ganito. Ganyan. So, scientifically and experience-wise, pagsama na natin, I know how to get you there. The fastest way possible to get you there, gawin natin to. Hirap. Hindi ko mabot yung protein. Grabe. Parang, pagod ako, yung ako magbuhat today. Parang ganun. Sorry na lang. I mean, I can't make you do the work. Diba? Totoo. Yun din yung parang baka nabasa mo rin or baka familiar ka sa book na Atomic Habits. Na parang sinasabi nga niya na kapag meron kang in-expect tapos eto lang yung work na gusto mong gawin at hindi ka willing bitawan yung level of work intensity na yun, baka kailangan baguhin yung expectation mo. Like, kung gusto mo maging rip,
pero hindi ka willing i-meet yung protein mo, hindi ka willing magbuhat kahit 3 times a week, baka kailangan baguhin yung goal mo kung Totoo, 'di ba? totoo. So, 'yun. Guys, if ever na you think you're very confident na makasunod sa mga protocols na that will get you ripped, kahit di competitive bodybuilder, pero people will perceive you as like really a fitness, yung pwede maging fitness model, yeah. Ito si Coach Jacob. Ito rin. Yes, promote ko din yung sarili ko, pero ako kasi medyo controlled ako sa clients. Same. Dahil number one, I don't want to compromise the quality of my coaching. Pangalawa, may full-time work ako na kailangan kong hindi pabayaan dahil matatanggal ako sa trabaho pag pinabayaan ko. So, very limited talaga. Ako rin bro, sobrang mapili. Actually, mapili tayo sa clients. Kasi ako may email trail ako eh. Yun yung first test ko sa'yo. Talaga? Kasi 'di ba, paano ba mag-inquire ang tao? How much po? Laging ganun eh. Oo. How much po, coaching? How much? Tapos, please send me an email. So, nag-send, 'di ba, email. So, bigyan ko ng email. Yun yung first test ko, email trail. May journey sila, no? May journey sila. Kasi mag-gauge ko na kung anong klaseng tao ka based on kung paano ka mag-email. Kung paano ka mag-respond. Kung paano ka basically, kung paano ka mag-respond. So, for example, email trail, I'll show you like yung offering ng coaching ko, what you're gonna do, with a list of questions. May series of questions. Pag second reply mo sa akin, how much po ulit? Parang may minus points ka na sa akin. Hindi naman kita parang ka-cancel out as client. Pero may minus points na parang hindi na ako inclined tanggapin. Tapos pag ma-answer nila yung questions, or pag sumagot sila, parang one-liners. Kasi may mga tanong dun na parang, what do you do for your workouts? Where do you go? What exercises do you usually do? Sabihin nila, minsan, gym, lift weights. Mayroon ganun. Parang vague. Very, very vague. What do you like to eat? Anything. Ang hirap na. Parang meron, ha? Kahit pusa. Ano pa ba? Yung can you commit to, may tanong ako can you commit to at least training, exercising 3 times a week? No. Can you commit to dieting or limiting consumption, ganyan, or potentially tracking calories? No. Gusto mo gawin natin? Usap lang tayo. Or nagmamarket na. Ang kulit eh. Kulit talaga yung iba. Parang may iba dun yung lahat ng checklist bagsak eh. So gusto pa rin niya magpa-coach. Diba? Ang hirap nun. Ang hirap nun. Ang gagawin natin? Ako, kato Coach Jacob, sa akin, to be honest, like, siguro sa mga nagpi-PM dyan, hindi naman siya nagsusungit. Pero, I was able to differentiate kung sino yung taong malalaman mo pag quality. Really quality. Or, very reserved. For example, Coach, how much coaching mo? Parang ako personally, I want to talk about your goal first. I want to talk about you first. Totoo. To know kung ako ba yung tamang taong lalapitan mo. Diba? So, actually, ako yun, sabihin ko rin yan, pero ang hirap eh. Kasi, parang kung di rin kami willing i-coach ka, hindi mo makukuha yung result na gusto mo. Totoo. Actually, feeling kasi ng mga tao, tatanggapin ka nila agad eh. I feel like other coaches do that, di ba? Tanggap lang. Ako, hindi lahat natanggap ko. Talaga. Quality client yung hanap natin. Pero alam mo ba, kawawa naman. I-reveal ako. May mga nagsasabi sa akin na follower nung one time kasi, nag-post ako ng isa sa mga materials na highly recommended na dapat sinasama ng mga fitness trainers sa pag-approve na application ng mga client, yung PAR-Q, yung Physical Activity Readiness Questionnaire. Pero, hindi naman strictly yon. Basta siguro may series of question ka na tinatanong mo kung anong complication ng medical history. Ako personally, hindi ako gumagamit ng PAR-Q dahil masyadong mahaba. Pero may mga tanong ako nagtatanong about medical history. Ako rin, simple lang. Ganun, simple parang lang. Anything na related to exercise nutrition that I should be concerned about, worried about. Kasi, pare pag may heart problem or like, hindi naman sa hindi pwede. Consult your doctor first. Then, let him know may plano kang kumuha ng professional. Then, ayun. Yun, diba? Buti may gano'n. Kasi may mga clients, may mga followers na nagre-reveal sa akin na, uy, nung nag-apply ako ng coaching kay Blank, walang ganyan-ganyan .
May ganon. Iba talaga eh. Sabi ko, nung tinanong ko, ano ibig mo sabihin walang ganyan? Wala, coach. Pagka-send ko sa GCash, sinabi ko na yung goal ko, binigay yung GCash number, pagka-send ko, screenshot daw ng workouts na naka-notes lang. So, I think para rin siguro hindi magkaroon ng bad light yung mga fitness trainers na instead na mag-improve sila ng health outcomes, na aggravate pa nila yung mga health problems. Siguro kailangan din ma-call out din na magkaroon kayo ng protocol to assess your clients kasi baka imbis na makatulong kayo, sila yung Kaya sabi ko, ayos parang at least guys, alam niyo yung pagdadaanan kay Coach Jacob pag nag-apply kayo. May i-interview niya kayo at kailangan niyo magbigay ng info dahil paano kanya tutulungan kung you don't give accurate information? Diba? Hindi, no. So, Tsaka ano rin paano naman yun? kung ikaw yung client, syempre, wouldn't you want to be asking questions to your potential coach also? Kung ako, kunyari nung inisip ko maging coach si Grant, actually wala akong tanong. Sure na ako sa kanya na kasi parang established na alam ko yung hinahanap ko in a coach. Which was I didn't need the hand-holding emotional EQ. Hindi ko kinailangan yun eh. Kinailangan ko yung ikakabuti ko, yung ikakaganda ng katawan ko. Kahit masaktan feelings ko. Kahit parang my goal was to look my best and do everything as optimally as possible. Parang gano'n. Kahit mapagsabihan ka, okay lang, no? Actually, yun isa sa mga mistake na mga naghahanap ng coaches. Like, they also, baka na-experience mo rin yung pati sa'yo, dinedepend nila yung motivation, yung willpower. Oo. Mahirap. As much as into self-improvement ang mga coaches, yan siguro yung list na trabaho na dapat nilang gawin. Kasi hindi sila counselors, hindi mga psychologists yung mga coaches. Hindi, tsaka so what kung ma-motivate kita for 2 weeks, tas 2 weeks tumigil ka. Diba? Motivate kita ulit. So, paano Diba? yun? So, kailangan talaga what do you call this? Assignment nyo i-motivate mag-show up sa mga sarili ninyo. By the way, ito, Coach Jacob, isa akong tanong, like, ito, siguro very striking, siguro, thought-provoking din to. Based sa, like, economy natin ngayon, ang bodybuilding ba ay para pa rin sa lahat ng Pilipino? Para sa lahat? Based sa experience mo. Economy-wise? Economy-wise. No. Bakit? Alam naman ng mga tao yun, nung kikitain mo sa bodybuilding, there are very few people who make it big. Or yung nagbago yung buhay nila sa bodybuilding. Very, very few. The top guys, the Olympians na Filipinos, the social media ones, they make, those are the ones who make it. Pero the common bodybuilder, don't expect na pagpasok mo sa industry ng bodybuilding, just because gumanda katawan mo, qualified ka na to a coach, or like, yan. Parang, I don't think it's for everyone. But at the same time, I don't think it's supposed to be viewed as like what do you call it? Parang alam ko rin yung term na gusto mo sabihin. Parang wag ka mag-bodybuilding kung iniisip mo yun yung I don't want to dishearten anyone. Pero don't go thinking na mag-bodybuilding ka na yun kayayaman mo, ikaka-successful mo. It can happen, but it's parang very few people have done that. Parang the probability is low. Kasi mahirap, masyadong mahaba. Parang marami factors eh. Marami factors eh. You have to be genetically gifted to be like a winner. At the same time, you really have to outwork everyone. So what you have to outwork like a genetically gifted person, you have to spend time training and doing everything. Parang sacrifice mo buhay mo. What if hindi ka, let's say, manalo or hindi maging subjective nga yung sport eh. So, volatile, no? Volatile. Like, volatile. So it's not a straight path economically.
economically, mas maglo-lose ka pa ng pera kaysa mas kikita ka. Unless you coach. Parang, Kasi ang mahal na rin ng pagkain ganyan. mahal Ang ba? mahal na rin ng gym membership ngayon. Hindi naman sa nagdi-dishearten ang mga tao to get into bodybuilding. Pero, do it for the right reasons and not na gusto ko yumaman. Do it because you love it. You enjoy it. Kahit nga sa ibang bansa, di ba? Like, parang very few people who could really make it, di ba, na parang yumaman. Like, usually it's it's either the really elite ones, yung mga lagi na nanalo, na top tier na talaga, or the social media active ones. Kasi yun yung fuel nila to fund their resources sa pagba-bodybuilding, di ba? Technically, kahit nga hindi ka bodybuilder, maganda lang katawan mo, tapos pinapakita mo lifestyle, lifestyle person, papatok na yun eh. You don't have to be a bodybuilder to, Kaya mapapansin nyo yung mga kilalang bodybuilders din is they have some side hustles. So for example, hindi ako masyado tawag doon follower ni Bumstead, pero alam ko may pagka-entrepreneur din siya, di ba? May mga merch yata siya. Sino to? Si Chris Bumstead. Oh yeah, marami siyang pursuits. Mga siyang pursuits na I think nagiging fuel niya to fund his bodybuilding path. But yeah, it's elite na eh. So, ako ay highly agree na parang, hindi lang naman sa bodybuilding aspect eh. For example, pag gusto mo gumaling sa pagbabasketball, gagastos ka sa kota, gagastos ka sa sapatos, gagastos ka sa liga, gagastos ka sa training. So, piliin mo na lang din talaga kung ano yung kaya mong gawin within the resources. True. Diba? Sige. Pero ito, ngayon, sa estado ng bodybuilding based from your experience, 10 years from now, how popular kaya ang bodybuilding sa Pilipinas? Prominent pa ba siya? Or hindi ako, opinion ko lang naman, but like I'm in no way, shape, or form the perfect person to ask this. No? Yeah. I can only speak for siguro natural bodybuilding kasi yung enhanced nakikita ko naman, pero mas sinusubaybayan ko pa yung natural over the enhanced. I think lalaki. In the next 10 years. Lalo na the natural scene. It's growing. The natural scene is growing, which is good. Kasi dati 10 years ago, walang natural shows. It's either mag-bodybuilding ka, kahit natural ka, mga kalaban mo, enhanced, kargado. Ngayon may avenues na for naturals eh. So, in the next 10 years, I'm pretty sure nadami pa. And hopefully, in 10 years, there's gonna be new generation. Gen yung mga, what's next to Gen Z? Tanda ko na. Gen X? Tama, Gen X. Yung mga, kunyari, mga 10 years old na mga bata ngayon, in 10 years, sila na yung... totoo. I don't know how big it's gonna be, but it's growing for sure. Siguro yung tanong rin is more of like insights lang. Ako naman, dalawa. I think bodybuilding is a good sport for Filipinos. Tanggalin natin yung height Kunyari, i-dominate yung mga small division. Ang Pilipino kasi basta may sport na hindi kailangan masyado o advantageous yung height. Kayang manalo talaga ng Pilipino. At the same time, ako naman, with the current resources that we have, sabi ko nga, di ba, nagmamahal yung pagkain. Kaya baka maraming ma-disheartened na, ano magbibuild? Inflation na. Yung inflation, di ba? So, paano kakain ng karne, ang mahal ng karne, tapos hindi naman lumalaki yung sweldo ko, di ba? So, I think, hindi mo wawala. At the same time, I think it would be a good sport for, ano ko ata? May marami nagpo-propose, hindi ko lang kung how legit, na isama daw sa Olympics yung bodybuilding. Dapat magkakaroon yung ko. Pero kasi redundant dahil may Mr. Olympian na rin kasi. Yeah. Olympia pala. Mr. Olympia pala. So, baka redundant. I don't think it's a sport, yes, pero it's not a fun sport to watch if you're not into that lifestyle. Diba? Like ikaw, kahit di ka basketball player, you'd watch basketball. Mamanood ka basketball. Ako, I don't play basketball. I don't play sports masyado. Pero when I see something entertaining na sport, I'll watch it. Prior to me competing as a bodybuilder, hindi ako nanonood, nabobore ako. Wala akong pake at all sa mga shows. Nagka-interest lang naman ako, naging fitness inclined ako. So, ayun. Di ba? Sadly, ganun yung reality. Ganun Hindi siya entertaining sport eh. For the general population. Ano nga parang intimidating sa general population. It's not like papanoorin mo yung buong show. It's more like, makikita mo lang,
wasak na wasak ko, alis ka na. O yung sinuportahan mong Oo, sumali. hindi mo naman maintindihan. People don't have the eye for the comparisons ng parang, uy, batak sila lahat ah. Ganun lang yun, normal person. Laki nun, no? Parang ganun. Ngayon nasa lifestyle coaching ka na ulit or yung shred. Like, siguro for you guys to know kung ano yung mga, for the credible coach Jacob then, is how would you describe yung coaching program mo when it comes to like lifestyle coaching lang? Gusto kong gumanda yung katawan ko, ready for beach, or for example, coach, assuming na serious client to coach, I want you to be my coach, make me rip, kasi may modeling project na ako napapasukan. Can you describe like ano yung magiging experience nila kapag ikaw yung coach nila? Flexible dieting, macro tracking, lifting weights. Gagawin ako naman kayo ng program. Depende sa equipment and ano nyo. Depende sa equipment and frequency na pwede nyong gawin. It's very tailor-fit. Hindi siya copy-paste. Pero, don't expect na ako pa magmamotivate sa inyo. Yun lang. Pero, standard stuff. Like, may sheet, may mag-uusap, may weekly check-ins. Yeah. Tapos you have access to me. You can message anytime. Mga ganong stuff. Hindi yung parang binatuhan mo na ng program tapos wala na. Hindi mo napapansin. I mean, program is program eh. I don't sell the program eh. I sell the plan as a whole. So sometimes may mga gusto. Coach, gusto ko pa-guide nutrition lang. Sige. Ganun. Walang training. Ayaw niya eh. Ganun. Talamak kasi talaga yung parang iba na Yung nutrition babantayan mo. Pero talamak kasi ngayon parang program, send, tapos parang napabayaan na. Ako marami nag-open kasi sa akin na na tao na gano'n. Parang sinend lang ng program tapos wala na. But yeah, at least guys, it was revealed kung how the system goes with Coach Jacob na babantayan niya kayo. May plano, may structure, naka-tailor fit sa inyo. Ang kailangan nyo talaga is sumunod, kumilos, and assignment yun i-motivate sarili ninyo. So, again, kung gusto nyo magpa-coach, Coach Jacob, tapos, tawag doon, if wala pa kayong budget magpa-coach, pero you really want to be knowledgeable in fitness, marami rin siyang kayang i-offer na content sa inyo dahil very insightful yung mga content ni Coach Jacob. So, siguro, Coach Jacob, bago, may last question lang ako sa'yo is, ano yung tips mo siguro sa mga taong, lalo na yung mga bago manonood dito na-inspire bigla na gusto kong magpaganda ng katawan, kasi alam ko marami opportunity pang magpapaganda ng katawan. Siguro, ano yung 3 bagay na dapat ihanda nila bago nila simulan yun? To the process of getting better body composition? Yeah, better composition, maging presentable, basically. Kailangan alam niyo yung foundation eh. Like the nutritional side. I think that's the most important regardless of kung mag-exercise ka or not. Calories, learn your calorie deficit, your energy balance. Learn about food. Your macronutrients, ideally. Learn about food, how it works. Yeah. And try nyo sa sarili nyo. Pero when I say try nyo for like a good, at least 8 weeks man lang. To 12 weeks. Hindi yung parang tinry ko 1 week, walang nangyayari sa akin. Walang magic. Ano pa ba? Ano pa ba kailangan niya? Matuto sila i-motivate sarili nila siguro, di ba? Yeah, so also yung better body composition comes from weight training. Kung hindi ka mag-weight training. So yan, hopefully guys, marami kayong nakuha ditong insights. But Coach, again, I'll be allowing you to take it na baka may gusto kang i-promote or i-share. Coaching? Yung apparel mo, nakapogo yung apparel na ito eh. Wala, nakapost. Nakapost na sa IG. Nakapost. Jacob Alaba. Tapos, follow nyo sa IG, sa YouTube. Marami kayong matututunan dyan. If wala pa kayong budget magpa-coach at gusto nyo malaman yung fitness, I highly recommend Coach Jacob's content. 6 stars siya from me. Ginagamit ko siya as may resources sa mga klase ko. Siguro ako magpo-promote na lang din ako na I created a series of science-based. Talagang very explicit ako science-based kasi hindi siya sa kung nag-work lang sa akin, kung nag-work sa mga laboratories. Yun yung basihan kasi a lot of people is looking for like
yung fitness na hindi biased ba. Mm. So, I just created a series of lecture videos, very short videos. So, parang fitness course ko siya. Makikita nyo sa description sa baba kung paano mag-enroll. Very mura lang siya and lifetime access na siya by just paying a very, very affordable amount. Marami na rin mga students doon. Meron akong 50 students so parang may isang section na ako. So, yun lang yung minemaintain ko. So, Coach, may final words ka pa? Wala? Wala naman. Salamat sa oras, guys. Kung umabot kayo this far. Subscribe kay Coach Jacob and of course dito sa YouTube channel ko like Jag Kawili and the Spotify Keep It Legit with Ja Podcast. So, bye-bye.